Bago ka magreklamo sa patuloy na pagtaas ng produkto, panoorin mo muna ang video na ito para matuto ka at maintindihan mo na hindi lahat ng pagtaas ng presyo ay kasalanan ng gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood, at ito'y galing po sa channel ni kapatid Abinage TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Pwede nyo po siyang bisitahin at pakisuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Isa ka rin ba sa mga libu-libong Pilipino na nagrireklamo dahil sa labis na taas ng bilihin? Oh boy, oh boy. Pwes, halika at ating pag-usapan ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa kabila ng effort ng ating gobyerno na pababain ang mga presyo sa merkado. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang inflation ay isang fenomena kung saan tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito rin ay ang pagbaba ng purchasing power ng pera. Halimbawa, noong 1950s, ang halaga ng isang bote ng soft drinks ay 25 centavos hanggang 30 centavos. Sa kasalukuyang panahon, ang halaga ng isang bote ng soft drinks ay nagsisimula sa 24 pesos hanggang 70 pesos. Depende sa laki. Depende sa laki ng bote nito. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tumataas ang presyo ng mga bilihin. Minsan, bumababa ang presyo nito. Ito naman ay tinatawag na deflation. Katanungan, paano nagkakaroon ng inflation? Ayon sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation. Una, nangyayari ang inflation kapag mas tumataas ang demand ng mga bilihin kaysa production capacity ng isang bansa. Dahil dito, mas lumalaki ang demand-supply gap kung saan ang demand ng isang produkto ay mas mataas kaysa paggawa nito. Pangalawa, nagkakaroon ng inflation kapag mas mataas ang supply ng pera. Ang money supply ay tumataas kapag ang mga otoridad ay nagpiprint ng pera o kaya binibigay sa mamamayan. Dahil dito, nagkakaroon ng devaluation ng pera at pagtaas ng demand sa mga produkto. At pangatlo, dahil sa mga presyo ng bilihin ay tumataas, ang mga labor cost, wages ng mga manggagawa ay kailangang taasan upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. At dahil dito, mas mataas na sweldo, mas mataas na demand ng mga bilihin. Oh boy! Katanungan, ano ang mga epekto nito? Dahil sa inflation, mas tumataas ang trend sa mga investments. Nahihikayat nito ang mga tao na kumita gamit ang pagbili ng mga stocks sa market. Sa mga nagbebenta ng kanilang mga ari-arian, pwede nila taasan ang halaga nito. Halimbawa, house and lot o kaya kotse. Dahil sa pagtaas ng inflation, mas dumadami ang mga big investments mula sa mga kumpanya. At dahil sa inflation, mas dumadami ang incidences ng hoarding o ang pagtago ng kanilang mga produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa hoarding, nagkakaroon ng imbalances sa market. Inflation din po pala dahilan mga tagapanood, no? Kaya po pala nahihikayat yung iba na mag-hoarding, na itago po yung kanilang produkto para tumaas nga naman po yung presyo. Kasi siyempre pag tumaas yung presyo tsaka lang po nila nilabas yan, di kikita po sila ng malaki. Yan po yung nangyayari dito sa ating bansa ngayon mga tagapanood. Itinago po nila yung kaban-kabang bigas sa kanilang mga warehouse. Hinintay po talaga nilang magtaas ang presyo eh. Siyempre dahil mataas po ang demand. Siyempre lahat po tayo dito mga tagapanood mahilig sa kanin.
natural po, bibili po tayo ng bigas para maisaing at magawa pong kanin. Ayun nga, dahil wala tayong mabilan, kukunti lang ang supply natin, itataas po yung presyo. Kasi sa dami ng demand kaya mataas po ang presyo. Yung pala mga tagapanood, itinatago lang po ng mga mayayamang negosyante na tanging gusto lang talaga lalong magpayaman sa kanilang sarili. Baliwala po sa kanila na maraming mga kababayan nilang Pilipino ang maghirap. Basta po, kumita lang po sila ng malaki. Matindi po ang ginagawa nila mga tagapanood na pahirap sa atin. Tapos tayo naman pong nahihirapan ng mga mamamayan dahil sa sobrang taas ng presyo, wala po tayong ibang sisisihin, kundi ang gobyerno po. Matik na po yan mga tagapanood, ibabalik po natin sa gobyerno yung paghihirap natin kahit hindi naman po kasalanan ng gobyerno. Dahil kasalanan po ito ng mga mayayamang nag-iipit po ng mga paninda nila. Ginawa na po nila ito dati sa sibuyas, hindi po ba? Kaya na-discover po. Ang daming warehouse din na nasalakay. At ngayon naman po, nasalakay din yung mga warehouse na nag-iimbak ng mga kabang-kabang bigas. Sige po mga tagapanood, given na po. Sige, ibintang na po natin sa gobyerno yung sa kakulangan po nila. Pero hindi naman po lahat, di ba? Pagkakasalanan ng gobyerno. Dahil ang gobyerno po naghahanap ng paraan yan para maibsan yung ating kahirapan, para mapagaan po yung buhay natin. Sadyang may mga tao lang pong mapangsamantala na mas pinipili po nilang kumita ng malaki kaysa makipagtulungan sa ating gobyerno. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na mayroong maraming iba't ibang produkto gaya ng prutas, gulay at iba pang mga pangangailangan ng tao. Ang prutas ng ating bansa ay malaki ang pakinabang sa ating pangkabuhayan at sa ating pangaraw-araw na pinagkakakitaan. Ginagawa na rin ito ngayon pang-export sa iba't ibang lugar na nakakatulong upang unti-unting umangat ang marami sa atin. Sa aking palagay, ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang bilihin ng produkto sa ating bansa ay dahil sa nagkakaroon ng kakulangan at pagkonte ng produkto. Ginagawang pang-export sa ibang bansa at nagmamahal din ang mismong pinagbibilihan nito. Madami ang dahilan ng pagbago-bago ng presyo ng mga bilihin. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Number 1, pag may kalamidad, bagyo o anumang biglang pagkaantala ng operasyon sa produksyon, nagiging daan sa pagkalamita ng produkto. Number 2, palitan ng halaga ng pera ng Pilipinas laban sa pera sa ibang bansa. Kaya nagiging mahal ang mga raw materials at import goods na inaangkat. Number 3, inflation. At ang number 4 ay salary increase. Ang epekto ng mga ito ay kagutuman o di kaya mas tipid o mas konti sa dating kinaugaliang karangyan. Ang dating kinikitang sapat ay hindi na dahil nga mas mataas na ang presyo ng bilihin. Kung dati may aircon, ngayon pamaypay na lang kasi mahal sa kuryente. Ugaliing magsilop at magtiis na lang muna pansamantala. Lahat naman talaga tumataas. Hindi ka na nasanay. Nagiging malaki ang problema na dulot nito kung patuloy na tataas ang bilihin ng ating bansa o kung magbabago-bago ang mga bilihin. Ito ay magdudulot ng malakihang pagkagutom at paghihirap ng iba nating mamamayan. Mula sa mga nakalap na suliranin sa bansa tungkol sa pagtaas ng bilihin sa bansa, naapektuhan nito ang transportasyon dahil sa pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang mga lugar na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis at ng pasahe. Bumilis pa ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong mga nakaraang buwan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, PSA, umabot na sa 6.9 ang inflation na mas mataas kumpara sa 6.3 sa mga nagdaang taon. Sabi ni National Statistician Secretary Dennis Mapa,
Nadulot ito ng pabilis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain, gaya ng gulay, isda, refined sugar. Tumaas din ang singil ng renta sa bahay, singil sa tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Ayon sa PSA, hindi pa ito ang inaasahang pinakamataas na inflation rate ngayong taon. Kaya nga po mga tagapanood, kapag hindi po tayo tumulong sa ating gobyerno at suportahan yung mga proyektong gustong gawin po ng ating Pangulong PBBM, lalo-lalo na po sa sektor ng agrikultura, ay talagang patuloy po ang tataas ng presyo ng mga bilihin natin. Kaya nga po may mga kadiwa po siya mga tagapanood para meron pong murang bilihin dahil dun sa kadiwa program po ng Pangulo, mga mura lang po ang bilihin dun ng bigas, sa mga sibuyas, sa mga isda. Binibili po yan nila sa mga local farmers natin at sa mga mangingisda at doon po nila binibenta para mura lang. Kasi pag ang mga negosyante po mismo ang bibili niyan doon sa ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, masyado po silang mataas magpatubo. Masyado pong mataas ang patong. Kaya pagdating po sa palengke, mas lalo pong tumataas yung presyo. Kaya lalo pong naghihirap bumili yung mga ating mga kababayan kasi sobrang taas na po dagdag patong po may mga agent yan. Si agent 1 papatong ng piso, si agent 2 papatong ng piso, pataas ng pataas hanggang makarating sa local market, hanggang sa makarating sa hapagkainan ng ating mamamayan. Talagang mataas na po ang presyo. Kaya ginagawa po talaga ng pamahalaan yan na masikapan talaga na maging maging maganda po yung sa agrikultura natin, na magkaroon tayo ng sarili po talaga nating pinagkukunan ng pagkain para hindi po natin kailangan umangkat sa ibang bansa na napakataas po ng presyo pagdating dito sa Pilipinas. Ang kailangan po ng gobyerno is suporta, tulong po natin sa pamahalaan, hindi po yung kukwestiyonin natin sila, bibigyan ng mga ganito, ganyan, yung mga farmers kukwestiyonin din po, hihikayatin yung mga farmers na wag nang magtanim, ebenta na lang yung mga lupa, pagtayuan na lang mga subdivision, wag po ganon. Suportahan natin ang proyekto ng gobyerno kasi tayo din po ang makikinabang niyan sa bandang huli. Tigilan po natin yung pamumulitika, tigilan na po natin yung hindi ko siya gustong presidente, hindi ko siya gustong mamuno sa bansa. Wala pong ganun. Siya pong nakaupo ngayon So ang gagawin po natin, kasi tayo naman po makikinabang niyan, isuportahan po. Hindi po ba? Hindi yung puro away-away na lang, puro himutok na lang ang gagawin natin. Kalimutan na po natin yung nakaraan mga tagapanood. Bago po ngayon, ito po yung simula ng panibagong bukas para sa atin. Magtulungan po tayo. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po ang paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, etong yung Tagapanood TV, komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.